Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin. Low pressure area na ngayon nga po ay isa ng ganap na bagyo. Kanina po yung alas 2 ng hapon. Ito nga po ay si Bagyong Igme. Tinataglay naman po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na abot ng 55 km per hour. Ito po ay posibleng lumabas din ng Philippine Area of Responsibility bukas, pero yung kanyang extension ng kaulapan, magpapaulan po yan sa eastern section ng ating bansa at hinahatak nga po nito yung habagat. Ibahin pag-iingat nga po sa mga kababayan natin na inaabot ng extension ng kaulapan nitong si Bagyong Igme. Ito nga pong eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon at including Metro Manila, Quezon, Bicol Region. Dito po sa may parte ng eastern section ng Visayas ay makakaranas nga rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At ayon naman po sa latest update ng European Center, mababa naman po ang tsansa nito na magkaroon ng landfall scenario. Dahil ito nga po ay posibleng dediretso po yan patungo sa eastern section ng Taiwan at pagkatapos po niyan, yan naman po ay posibleng dumiretso naman patungo po sa may parte ng Japan. Pero iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, pagamat hindi nga po magla-landfall itong nasabing bagyo, mataas pa rin nga po yung tsansa nito na magdulot nga po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na po nga dito yan sa eastern section ng Luzon, sa may Cagayan Valley, sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora. Asahan din natin mataas sa mga tsansa ng pagulan sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Quezon, Laguna at sa may Batangas, Cavite. Kasama rin po ang Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ilocos Region, Abra at kasama rin po ang La Union, Benguet at Zambales, Tarlac, Pampanga ay makakaranas din po ng mga pagulan. Dito naman sa parte ng Bicol Region, sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, mataas din po ang mga tsansa ng pagulan. Maging dito nga po sa may Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, mataas din po ang posibilidad ng pagulan at ang northern portion ng Palawan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman natin na bukas nga po ng umaga, alas 8 ng umaga, yung pinakasentro nito ay posibleng nasa labas na nga po ng Philippine Area of Responsibility, pero makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagulan dahil pa rin po sa paghatak niyan sa habagat. By September 22, dito nga po mapapansin natin yung habagat ay hinahatak ng panibagong sama ng panahon sa parte naman po yan ng Japan, kaya mababawasan yung mga posibilidad na pagulan. Pagdating naman po ng September 23, mababa naman po yung mga yung tsansa ng mga pag-ulan sa ating bansa dahil nga po yung habagat ay patuloy na hinahatak ng sama ng panahon na nasa parte ng China. Pagdating naman po ng September 24 and 25, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Makakaranas lamang tayo dyan ng mga isolated rain shower. By September 26 hanggang September 27, asahan nga po natin magiging maliwalas at maganda ang lagay ng panahon, maliban lamang po sa isolated rain shower and localized thunderstorm. At ito nga po, magkakaroon tayo ng panibagong sama ng panahon o low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po yan ng September 28 at September 29 ay posible pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga natin, ay nagbabago pa rin po yung ating advanced weather forecast dahil malayo pa po yan, marami pa rin pong posibilidad na magbago. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.